Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Episode 7. Ang bulong sa dilim. Gabi, tahimik ang lungsod, pero hindi lahat ng katahimikan ay payapa. Sa loob ng isang madilim na silid, may ilaw na tanging mula sa isang desk lamp. Hindi kita ang mukha ng babaeng nakaupo sa harap nito. Ang anino lang ng kanyang figure ang sumasayaw sa dingding. May isang lalaking nakatayo sa tapat niya. Nakayuko, tahimik. Sigurado ka? Malamig na tanong ng babae. Opo, sagot ng lalaki. May galaw na sa paligid ng Monteverde. Sa loob mismo ng paaralan. Sandaling katahimikan. 16 na taon, wika ng babae. 16 na taon naming hinintay ang sandaling to. Bahagya niyang iniangat ang kamay. Sa daliri niya, may itim na singsing na hugis rosas. Hindi tayo magmamadali, dagdag niya. Gusto kong maramdaman nila ang takot. Bago ang sakit, tumanggo ang lalaki. May utos po ba kayo? Saglit na natahimik ang babae, saka marahang nagsalita. Simulan mo sa pinakamahina. Isang hakbang paatras ang lalaki. At ipaalala mo sa kanila, dugtong ng babae, na may utang ang dugo. Sa kabilang dako ng lungsod, tumunog ang cellphone ni Lucas. Isang mensahe mula sa numerong hindi niya kilala. Ang mga multo ng nakaraan, hindi kailanman namamatay. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi ito katulad ng mga naunang mensahe. Iba ang tono, iba ang bigat. Sa loob ng bahay ng Monteverde, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang opisina, hawak ang isang lumang file. Sa gilid ng pahina, may nakatatak na simbolo. Itim na rosas. Bigla siyang napatigil. Hindi, mahinang bulong niya. Sa labas ng bahay, dumaan ang isang sasakyan. Tahimik, walang ingay. At sa dilim, isang pangalan ang muling gumalaw. Isang pangalan na matagal nang ibinaon sa alaala. Rosa Negra. Umaga sa paaralan. Normal ang lahat sa unang tingin. May nagmamadaling estudyante, may nagtatakbuhan, may nagrereklamo sa mahabang pila sa kantin. Pero sa ilalim ng normal na ingay, may isang bagay na hindi tama. Sa guard post sa gilid ng campus, may isang lalaking naka-uniform na hindi pamilyar sa mga gwardya. Tahimik. Tahimik masyado. Taga saan ka? Tanong ng isang guard. Reliever lang po, sagot ng lalaki. Mababa ang boses. Diretso ang tingin. Tumango ang gwardya. Walang hinala. Sa loob ng school, naglalakad sina Althea at Nicole papunta sa classroom. Ang weird ng pakiramdam ko today, sabi ni Nicole. Parang may mali. Baka pagod ka lang, sagot ni Althea, kahit siya man ay may parehong nararamdaman. Sa di kalayuan, nandoon si Lucas. Hindi nakatingin sa kanila, nakatingin siya sa paligid. May bago, pumasok sa isip niya. May hindi pamilyar. Isang estudyante ang biglang nadapas sa hagdan. May sumigaw, may nagtakbuhan. Hoy, anong nangyari? Sigaw ng isa. Sa gitna ng gulo, napansin ni Lucas ang isang detalye. Isang lalaking nakahudi sa itaas ng hagdan, tahimik na umalis. Hindi siya tumakbo, hindi rin nagmamadali, hindi aksidente, bulong ng instinct ni Lucas. Pero hindi rin target. Sa kabilang dulo ng campus, may isang locker na biglang bumukas. Nahulog ang mga gamit ng isang estudyante. Sa loob ng locker, may itim na markang parang tinta, hugis rosas. Walang nakapansin. Maliban sa isang janitor na biglang napatigil. Saglit niyang tinitigan ang marka. Parang may naalala. Agad niya itong tinakpan. Sa loob ng opisina ng school, tumunog ang telepono. May maliit na gulo lang po kanina, sabi ng staff. Wala namang nasaktan. Tahimik ang kabilang linya. Siguraduhin niyong walang lalabas na balita, malamig na utos ng boses. Hindi pa oras. Pinatay ang linya. Sa labas ng gusali, ang lalaking naka-uniform kanina ay naglakad palabas ng campus. Tinanggal niya ang cap. Sa ilalim nito, walang emosyon ang mukha. Tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe lang ang pumasok. Nakita na nila ang anino. Pero hindi pa nila alam kung kanino ito galing. Huminto siya sandali. Ngumiti. Hindi masaya. At hindi pa nila dapat malaman, bulong niya. Sa loob ng classroom, naupo si Lucas. Tahimik. Pero ang mga mata niya ay mas alerto kaysa dati. Hindi ito laban ng estudyante, malinaw sa isip niya. May mas malaki. At sa unang pagkakataon, ang paaralan ay hindi na lang lugar ng pag-aaral.
kundi isang larangan na may nagmamasid mula sa dilim. Hapon, tahimik ang hallway papunta sa girls' restroom. Kakaunti na lang ang estudyante, ang iba'y nasa klase pa, ang iba'y pauwi na. Pumasok si Althea, mag-isa. Huminga siya ng malalim habang naghuhugas ng kamay, pilit inaalis ang bigat sa dibdib. Siguro napaparanoid lang ako, pilit niyang isip. Biglang may kumulabog na tunog mula sa isang cubicle. Napalingon siya, "Hello?" Maingat niyang tanong. Walang sumagot. Naglakad siya palapit. Dahan-dahan. Pagbukas niya ng pinto, isang itim na rosas ang nakapatong sa takip ng toilet tank. Tuyo, malinis. Hindi galing sa kung saan man sa loob ng school. Nanlaki ang mata ni Althea. Anong, napabulong siya? May nakasuksok na maliit na papel sa ilalim ng tangkay. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang hinugot ang papel at binasa. "Hindi ka namin gagalawin, kung susunod ka." Nanlamig ang kanyang mga daliri. Susunod saan? Kanino? Biglang may footsteps sa labas ng restroom. Napatalo ng puso niya. Mabilis niyang itinago ang papel sa bulsa at tumalikod. Pumasok si Nicole. "Bestie," nag-aalala nitong tanong. "Okay ka lang ba? Ang putla mo." Tumango si Althea agad. "Oo," mabilis niyang sagot. "Medyo hilo lang." Ngumiti si Nicole, pero hindi kumbinsido. "Sabihin mo agad ha, pag may mali." Tumango ulit si Althea, habang palabas sila ng restroom. Sa di kalayuan, nakatayo si Lucas sa may locker area. Hindi niya narinig ang usapan. Hindi niya nakita ang rosas. Pero nakita niya ang mukha ni Althea. Ang paninigas ng mga balikat. Ang pilit na lakad. Ang kamay na bahagyang nanginginig. May nangyari, pumasok agad sa isip niya. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagtanong. Sa halip, binago niya ang posisyon niya sa hallway. Mas malapit pero hindi halata. Mas alerto. Sa loob ng bag ni Althea, tahimik na nakatiklop ang papel. Isang linya pa ang nakasulat sa likod, na hindi pa niya napapansin. Ang mga bulaklak ay namumulaklak, bago pitasin. At sa isang simpleng restroom ng paaralan, ang laban ay naging personal. Hapon na, pauwi na ang mga estudyante, isa-isang lumalabas ng campus. May ingay, may tawanan, may mga nagmamadali, pero para kay Lucas, masyadong maayos ang lahat. Nakatayo siya malapit sa gate, hawak ang bag, kunwaring nag-aantay lang. Pero ang mga mata niya ay gumagalaw. Binabasa ang paligid, ang mga mukha, ang mga kilos. At doon niya nakita si Althea. Kasama si Nicole, naglalakad palabas. Normal ang kilos, pero hindi ang lakad. Bahagyang nakayuko ang ulo, masikip ang hawak sa bag. Hindi siya ganito kanina, pumasok sa isip ni Lucas. May dumaan na estudyante sa tabi niya. Napahinto sandali si Althea, parang nagulat sa simpleng banggaan. "Okay ka lang?" tanong ni Nicole. "Oo," mabilis na sagot ni Althea. "Muntik lang." Pero nakita ni Lucas ang kamay niya. Bahagyang nanginginig bago muling pumasok sa bulsa ng bag. May tinatago, malinaw sa instinct niya. At hindi niya alam kung kanino magsasabi. Hindi siya lumapit. Hindi siya pwedeng lumapit. Sa halip, sinundan niya sila. Sa tamang distansya, sa paraang hindi mapapansin. Sa di kalayuan, may isang motorsiklong nakaparada. Walang sakay, pero nakaon ang makina. Napatingin si Lucas. Hindi estudyante. Tumigil ang motor ng saglit. Tapos biglang yumandar at umalis. Parang walang pakay. Markahan lang, sabi ng isip ni Lucas. Hindi aksyon. Sa loob ng sasakyan ng Monteverde, tahimik si Althea. Nakatanaw sa bintana. Sa bag niya, naroon pa rin ang papel. Hindi niya binubuksan. Ayaw niya. Baka mawala kung hindi ko pansinin, umaasa ang isip niya. Sa labas, nanatiling nakatayo si Lucas habang papalayo ang sasakyan. Hindi siya sumakay. Hindi siya sumunod. Sa halip, tinandaan niya ang bawat detalye. Ang oras, ang sasakyan, ang direksyon. Hindi pa ito ang galaw, malinaw sa kanya. Babala pa lang. At sa gitna ng papalubog na araw, habang ang campus ay unti-unting nauubos ang tao, isang bagay ang sigurado, ang katahimikan ay hindi naligtas. At ang susunod na hakbang, mas lalapit pa. Gabi, tahimik ang opisina ni Don Ricardo Monteverde. Isang desk lamp lang ang nagbibigay liwanag sa silid. Nakatayo siya sa harap ng bintana, hawak ang cellphone. Walang sinasabi, walang kausap. Sa mesa, may isang lumang kahon na matagal nang hindi binubuksan.
Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, mga dokumento, lumang litrato, at isang bagay na agad niyang kinilala. Isang itim na rosas, tuyot na, halos pira-piraso na. Napapikit si Don Ricardo. Hindi pa pala tapos, bulong ng alaala sa isip niya. Kinuha niya ang isang folder. Sa harap nito, may nakasulat na petsa. 16 years ago, hindi niya binuksan. Sa halip, isinara niya ulit ang kahon. Mahigpit, parang sinasarado ang isang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Huminga siya ng malalim, saka marahang nagsalita. Parang may kausap sa dilim. Hindi pa ito ang oras. Pinatay niya ang ilaw. At sa dilim ng opisina, ang anino ng itim na rosas ay nanatiling nakaukit sa alaala. Paalala na ang mga kasalanan ng nakaraan. Hindi kailanman nananatiling nakalibing. Gabi, tahimik ang bahay ng Monteverde. Nasa loob ng kwarto si Althea, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone pero hindi nagbubukas ng kahit anong app. Sa kabilang kamay niya, nakatiklo pa rin ang maliit na papel. Hindi niya binabasa, hindi niya tinatapon, parang natatakot siyang pumili. Kung may sasabihin ako, kanino? Sa kabilang dulo ng lungsod, nakaupo si Lucas sa kanyang kwarto. Naka-off ang ilaw, nakatingin lang siya sa kisame. Hindi mawala sa isip niya ang itsura ni Althea kanina. Ang pilit na tapang, ang takot na ayaw ipakita. Kung may nangyari sa'yo, at wala akong ginawa, humigpit ang kamao niya. Sa sala ng Monteverde, tahimik na nakaupo si Don Ricardo. Hindi nanunood ng TV. Hindi nagbabasa, nakatingin lang siya sa dilim. Parang may hinihintay, o may inaalala. Bumalik ang camera kay Althea. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Isang linya lang ang malinaw niyang binasa. Hindi lahat ng nagbabantay ay kakampi. Napasinghap siya. Sa parehong sandali, tumunog ang cellphone ni Lucas. Isang unknown notification. Walang mensahe, walang salita. Isang itim na rosas lang ang nasa screen. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Hindi niya alam kung bakit. Pero malinaw sa pakiramdam niya, may paparating. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, 3 tao ang gising, 3 pusong may takot, 3 lihim na hindi pa binubuksan, at isang katotohanang unti-unti nang lumalapit. Kung nagustuhan ninyo ang episode 7, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.